Parang kaaya-aya tignan at hindi magmukhang hamburger. At pagkatapos po nating linisan yan, isunod naman natin itong ating bushing ng ating countershaft. Lagyan po natin ito ng oil at nang sa ganun, madali natin siyang maipasok. Pagkatapos po nito ay ikabit naman natin yung kanyang lock. At ang tamang higpit po nito ay 8 Nm lang. At wag po natin kalilimutan itong gear switch selector. Ito po ay napakaliit lang at mauuna po yung spring sa loob. And then next natin is yung timing chain. At pagkatapos naman niya na isunod na natin ang timing chain guide. At ito po ang timing chain guide number 2. At ang number 1 po is yung nasa baba. At itong Allen bolts na ito ay hinigpitan lang ng 8 Nm. At ang next ay ito, dowel or kunya. Huwag po natin itong kalilimutan ikabit dahil ito magsisilbing lock sa ating magneto. Yes, tama po ang narinig ninyo. At dahil kung nakalimutan po ninyo yan, ay hindi magiging accurate ang pag-timing ng ating camshaft. And next is ikabit na natin ang ating magneto. Maaaring kayo nagtataka kung bakit walang bendix ito at wala ring butas ang gawing ito. At dahil ito po ay first gen, wala po itong push starter motor or electric starter. At dito nga po ikakabit na natin ang ating magneto cover or ang crankcase cover. At bago po natin ikabit ang crankcase cover, huwag po natin kalilimutan ang shafting na ito. At higpitan po muna natin mabuti ang nut ng ating magneto gamit ang ating impact wrench. Para sa nagtatanong, number 7 din po ang nut niya dito. At dito ay ikakabit na natin ang ating magneto cover or ang ating crankcase cover. At para sa kaalaman po ninyo, 8 piraso lang po ang bolt niya dito. 1, 2,